Reporter of the month, the week. Sentinel! Talaga naman. Vanguard. Para marami tayong matanong, kasama na natin sa ating linya, Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang umaga po sa inyo. Magandang maulan na Biyernes po, Senator Ping. I hope you're not under the weather. Ali, could be still under the weather pero okay naman. Okay lang. Oo nga. Oo. So ito, hindi natin alam kung saan tayo mag-uumpisa sa dami ng ating katanungan na Senator Ping patungkol po dun sa inyong bombastic na privilege speech na talagang massive scale of corruption, 1.9 trillion pesos from 2011 to 2025. Ang mas nakakagulat dito, sa huling 3 taon pa lang, 53% doon ng 1.9 trillion, 1.001 trillion in the last 3 years. So ang tanong po natin ngayon, Senator, ang isa po sa nagulantang ako dun sa inyong pie sharing scheme, merong 0.5 to 1.0% share of the pie ang Commission on Audit, yung ating mismong state auditors. And I'd like to have some clarification on that. If kasi doon sa pie sharing ninyo, merong allowable deductions, yung mga tax na binabayad, bonds, insurances, allowed yun na deductions. Yung profit nung contractor may allowable deduction. Pero ito pong share of the pie ng Commission on Audit, please explain po, Senator. Hindi lahat yan. Maraming matitino, maraming kilala at maraming akong alam na matitino sa COA. Pero yung mga ibang resident auditor, siyempre, nako-co-opted . So ito yung nakaka-share do sa pie na pag malaking masyado ang halaga ng kontrata, umuubra na yung 0.5% kasi volume naman . Pero pagka yung kontratang medyo maliit, umaabot siya ng 1%. Kasi kasama na siya do sa usapan. So, Senator Ping, kahapon we had to... Pwedeng bago Okay, bitawan sige, ng go. COA. Oo. So yung COA ba, ang papel ng COA in the flood control project specifically, sila ba yung doon sa meron silang, ang papel niya is to inspect the project upon completion, certify that it's complete, so that ang kinakagulat namin ni Patpi dito, how can a project be fully paid? Nag-ghost naman, na parang walang nag-inspeksyon, wala man lang pumunta dun sa site para tingnan kung may kahit isang hollow block. May papel ba ang Two-steps yan COA doon? Ang LGU doon? Senator Ping? Hindi pa. Meron pa yung tinatawag na site inspector. Yun yung first step. Kasi sa loob ng District Engineering Office, meron silang tinatawag na site inspector. Sila yung nasa loob din yun, part yun ng District Engineering Office. Tapos sila nagmamonitor ng pag-implementa ng project. Pero kung kasama na sa sindikato yung site inspector, siyempre, yun ang magsacertify na nakumpleto na ito lahat. Ang COA, papasok lang naman yan kung merong isa post-audit or meron tinatawag na fraud audit. Ngayon, magkukonduct sila ng fraud audit ngayon . Fraud Dahil nga audit. sa mga issues sa flood control projects. And I hope na makita nila lahat ito. Yung mga ghost projects, yung mga substandard. Pag nagsagawa na sila ng fraud audit. Ayun. Ongoing ngayon yata yan. Dahil yan ang narinig ko na sinabi ng COA. Ng COA Na magsasagawa na sila ng... Kasi tatlo yan regular audit. Yeah. Yung isa, special audit. Yung isa, fraud audit. Yung fraud audit, at any point, pwede silang pumasok kasi nga, fraud audit. Kasi pag nagpapagawa ka ng bahay, di ba, may parang kang progressive billing statement. Hindi ko tama. maintindihan yung fully paid tapos ghost project. Tapos ang paliwanag mo nga kasi corrupt din yung nag-i-inspect. Yung site inspector. Kung kasabot din yun, papel lang ang kikilos kaya naging ghost kasi nga, ang alimbawa, syndicated Si Senador Panfilo Lacson. Engineering Office. Kapag meron isang proyekto, magpe-prepare na yung district engineer na tinatawag na project designation order. Yung PDO. Tapos pag merong project designation order, siya na mag-a-appoint ng project engineer. Siya yung parang engineer na in charge doon sa project na yon. Ikaw ang mamahala dyan, mag-supervise yan. O kaya ikaw mag-inspect. Pagka habang merong nangyayari, meron silang tinatawag na site inspector. Pero pag nagsindikato na yung buong yon, talagang magiging ghost kasi kung halimbawang hindi nga nakumpleto ang project, sige, papel na lang paandarin natin. Ang nangyayari kasi, Ali, Patpi, pag sindikato na,
sa bidding pa lang, areglado na eh. Alam na Planchado ng na. district engineer kung kanino i-assign na contractor yan. Mga suki na rin nila yan eh. Yes, oo. Tapos, yung mga ibang bidders na natatalo, kaya nga merong parte, Pass-through. yung Beach and Awards Committee. Kasi nga, yung ibang losing bidders, nagpaparaya na yun eh. Pero Yeah. bibigyan mo sila ng porsyento rin eh. Para hindi na Para wag na magreklamo. kayo magpatalo na kayo Pagpalubag dyan. loob. Rig na yung bidding, magpatalo kayo. Susunod na lang kayo. Oo. Ito, Senator Ping, kahapon nakausap po namin si Congressman Toby Tiangco at talaga yung ginigiit po niya, yung mga proponent, yung mga the biggest proponent, ang parang yun ang sinasabi niya talaga, yun ang pinakamaysala dito po sa nangyayaring mga ghost projects, substandard, fraudulent, kung ano. Maybe you can explain to us po, Senator Ping, yung kahalagahan ng isang proponent po dito sa budget po pagdating po sa alokasyon sa mga proyekto po ng gobyerno. Napaka-importante. At ako, fully agreed ako doon kay Congressman Toby. Nagkakausap nga kami eh. Sabi ko, i-pursue namin pareho yung aming, yung ini-insist namin na kailangan ma-identify yung proponent. Ganon din kasi sa Senate eh. Oo. Bago kami mag-approve on second reading, ang ginagawa ng chairman ng Finance Committee, nagpapasubmit na lamang ng written amendments o insertions. Hindi na na-identify sa floor yun kasi ang nakakalam lang nun yung chairman at saka yung proponent. So iginikit ko kasi meron kaming concurrent resolution ng House at saka ng Senate. Sabi ko, identify natin kung sino yung gawin natin on record din. Kung mag-upload tayo ng dokumento, naka-upload din kung sino yung individual proponents noong mga amendments. Nang kung saan, bandang huli, madali natin maituro pabalik sa kanila itong project na yung inamend mo at yung proyekto doon, palpak. Ganon din sa Congress, sa lower house. Yun ang hinihinga ni Congressman Toby na yung small committee nila, i-provide sa kanya yung listahan ng mga nag-insert. Para maibalik. Kasi madali itanggi eh. Walang record yun eh. Walang minutes yun. Yeah. Wala sa journal. So, di ba, tigas ng katatanggihan ngayon kung sino nag-insert. Halimbawa, sa Oriental Mindoro, 810 million yung nasa NEP. Yeah. Yes. Tapos paglabas ng GAA, naging 1.9. Kasi nagdagdagan na siya ng 1.1 billion. Lahat nagsisilangking, walang umamin. Sino naglagay ng 1.1 billion? Kasi hindi traceable eh. Kaya kung mananaig yung aming pinaglalaban ni Congressman Toby na kailangan nakarecord ko sino nagdagdag ng 1.1 billion na yon. Deterrent din yun eh. At saka magiging parang responsible siya. Babantayan niyo yung proyekto kasi ako yung naka-record dyan na nag-insert yan o nag-amend yan. Kailan bantayan niya kung di siya kasabwat. So, follow-up ko lang, Senator Ping, kasi kumbaga sinasabi nyo rin, meron rin po kayo, yung small committee rin po sa Senado, kasi kahapon nga, ginigiit po ni Kong Toby si Saldico. So, sa Senado, are you also looking for the proponents of these insertions that were made also? Oo, tama. Yun ang debate namin ni Senator Sherwin Sherwin, sa floor. Dahil nung tinatakil namin yung adoption ng concurrent resolution, sinabi niya, i-upload lahat yung committee report, yung third reading. Sabi ko, hindi po pwede i-upload din natin yung identification, yung identity ng ating mga kasama na nag-introduce ng amendment. Sabi niya, mahirap. Sabi ko, bakit mahirap? Kung written naman yan, naka-record naman yan. Ba't nang huli, nagkasundo kami na sana ma-implement na ganito. Kung hindi identify sa floor, pero kung sakaling may makita ko umusbong sa isang agency, pag tinanong ko sa kanya kung bakit umusbong at bakit nabawas, sabihin mo na lang sa floor kung sino nag-introduce ng amendment. Pumayag naman siya. So yun ang aming kasunduan. Sabi niya, hindi lang yun. I-justify ko pa o ipapa-justify natin doon sa proponent ng amendment kung bakit siya nagdagdag sa isang agency. Nakuha ko yung kanyang problema where he's coming from. Kasi sabi niya sa akin, may mga kasamahan kasi dito tayo, dagdag lang ng dagdag. Pag nag-amend, magdagdag sa Department of Health. Hindi naman ini-indicate saan babawasin. Ang nangyayari, siya yung naghahanap as chairman, siya maghahanap ngayon kung saan niya babawasin agency. Sabi niya, pag in-upload natin yan,
napakaraming lalabas doon. Ako yung nagbawas. Sisisihin naman ako ng mga agency na binawasan kasi ako nagbawas doon. O ngayon, nakita ko na yung situation mo. Situation niya. So baka pwede sa floor, unang-una, sabihin natin yung mga kasama natin. Pag nag-introduce sila ng amendment na magdadagdag, sila na rin maghanap kung saan babawasin. Doon, nagkasundo kami doon. Sabi niya, hindi lang yun. Papa-justify pa natin With kung bakit sila nagdagdag doon at bakit sila nagbawas dito. Okay. So sabi ko, that's fine. Okay na, basta niyang kasunduan natin. So kinabukasan, nung nagtuloy kami sa aming amendments, individual amendments, nag-resume kami, minanifest ko na sa floor yun. Na sabi ko, yung bahala ng chairman magpaliwanag sa usapan namin. So nandun na sa record namin yon. And pag nasa record namin, at more or less, binding sa amin yon. Pero sabi ko sa kanya, kausapin mo na rin yung counterpart mo, si Congresswoman Swansing. Na ganyan din gawin nila sa House. Yeah. Kasi deterrent din yan Kapag alam nilang matuturo pabalik sa kanila, halimbawa may nagdagdag ng 5 billion papunta sa DOH, at least alam natin na nagdagdag nun si Senator So-and-so. Yeah. O nagdagdag ng 10 billion sa DPWH. Alam natin kung sino yon, si Congressman So-and-so. Pag ganun, parang somehow magsishare na siya ng responsibilidad na pag nangyayari sa proyekto at pumalpak, alam ng mga tao, alam ng mga constituents nila na sila yung nagdagdag dun. Okay. Senator Ping, ang nakita nating isang pattern dito, yung corruption dito, yung tinawag mo nga yung distinct, makikita mo talaga pareho yung amount nung project kahit magkakaiba ng haba ng specs nung proyekto na coded nga dun sa budget para matukoy mo yung pagkakakilanlan kung sino yung behind the project na akin to, essentially saying akin to, so dito sa nabago daw itong sa amount dahil before kapag mga ang 50 million sa district engineer's office yan. Depende sa amount po nung naturang proyekto na sinasabi pag 50 million lang nasa level ng authority ng district engineer's office yan. Ngayon up to 150 million nasa district engineer's office ngayon po. Kaya po ang ginagawa nila, china-chop nila to keep it below yung ceiling nila. Dati na yan, ang threshold kasi pag district engineering office 50 million to 150 million. Okay. Above 150 hanggang 400 million, yan sa regional director. And then sa central na pag 450 million and above. 400 ang pagkaalam ko. Ewan ko kung 450 na ngayon. Basta anyway, yung po yung napaikutan na kasi nila yun di ba nga yung po yung nakikita po natin na natugon naman dito sa practice nila na chap-chapin natin yung project, let's keep it below yung threshold para dito pa rin sa atin sa district engineering office. Ganun na nga nangyayari. Kaya makikita natin karamihan below 150 yung pare-parehong amount yung distinct. Yes. Dahil nga para hindi na siya lalampas doon sa district engineering level, office level. Kaya makita natin, yung iba naman yung usapin ng bakit pare-pareho, magkakaibang proyekto, magkakaibang lugar, magkakaibang specs, magkakaibang haba, linear meters, pero pare-pareho yung kasi yun nga, para merong code nila yun Kay Congressman so-and-so yan. Yeah. So, Senator Ping, having, yun nga, binention na ni Ali at saka kayo po yung threshold, mga amounts, is it possible po, dahil po they keep it at these levels, hindi talaga umaabot po sa head office? Kasi marami na po humihingi sa ulo ni Secretary Manuel Bonoan that he should resign or magbitaw. Kasi parang lahat ito nangyayari na hindi niya alam, pati siya nagugulat. So, posibleng rin ho ba na talagang hindi umaabot sa head office kasi nga, bigyan na po ng kapangyarihan yung district engineer, yung regional engineer na to sign off on these contracts? Hindi pwedeng sabihin, pwedeng hindi alam, pero responsibilidad din nila yan Alam mo, ngayon, ito yung time na dapat i-audit nila lahat, internal audit nila lahat, yung mga proyekto ng at least man lang sa flood control projects. Kasi makikita nila yan Kasi alam mo, nasa website naman nila, lahat ng mga awarded contracts. Doon kami kumuha ng aming ng aming reference Yes. Okay. DPW's website.
ang laking pasasalamat namin nung nag-launch ang Pangulo ng sumbongsapangulo.ph website. Kasi nung una, alam mo, nagiging pattern nito pagka budget deliberation ng DPWH. Maski nung mga nakaraang taon na nasa Senado ako, ang reklamo ng mga staff ko, Sir, down na naman ang website ng DPWH. Tuwing na lang sasalang yung kanilang Budget. before Secretary Punuan pa. Basta't malapit na sumalang yung kanilang budget. Oo. Paputol-putol. Nahihirapan kami na mag-access doon sa kanilang website. Dapat open yan eh. Yeah. Okay. So ngayon, gano'n na naman. Noong nabalita siguro na mag-privilege speech ako, Down. down, malimit down. Nung nilaunch ni Pangulo yung kanyang website, gumaang yung trabaho namin. Oo, hindi nila Kasi, ma-access. na-access Doon namin. naka-upload. Tapos, merong grid coordinates. yes. Oo. Kaya ang hirap nga maghanap ng mga ghost project kasi guni-guni Ghost nga nga yun. eh. Paano nga hanapin yung guni-guni? Oo. Pero nahanap ng mga team ko kasi nga nakakuha kami ng grid coordinates. Kaya natuklasan namin kung saan mismo yung awarded na, completed na, bakit wala? Okay. So Kasi binalidate namin doon sa mga taga roon, meron ba nangyaring construction? Ang sagot nila, matagal na ako rito. Ako yung dating barangay chairman. Ako yung dating barangay chairman. Anak ko ngayon barangay chairman. Wala kami mag-ama na nakita na ginawang dike dito. Correct. Oo. So doon talagang kitang-kita mo na wala nangyaring Ghost. proyekto. So talagang ghost. Yeah. Oo. Pero pinondohan at saka marked as completed sa Fully records paid. ng DPWH. Binayaran. Ito ngayon, Senator Ping, is there something inherently wrong dun sa datos na lumabas na may listahan ng 10 biggest fund recipient ng flood control program vis-a-vis yung listahan ng 10 na pinaka binabahang rehiyon at hindi tugma na makikita mo talaga wala sa 10 pinaka binabaha. Ito, top recipients pero wala sa top 10 na binabaha ang Cebu, Isabela, Albay, Leyte at Camsur. Ang Nueva Ecija, Metro Manila, Maguindanao at saka North Cotabato at Oriental Mindoro, pinaka binabaha pero wala sa top 10 recipients. Yung seeing those lists side by side, is there something really inherently wrong with that? I hope yung sinasagawang fraud audit ngayon ng Commission on Audit, no, maging comprehensive, extensive enough para talaga makita lahat natin. Sabi nyo nga, ibangga-bangga, bakit hindi naka-sync mismatch. yung need at saka yung pin-provide. Kasi dapat deed-based, di ba? Yes. At saka priority-based yung pagbuhos ng pondo sa isang lugar. So I hope makita lahat yan. Kasi nagsasagawa na ngayon ng tinatawag na fraud audit, yung Commission on Audit. Senator Ping, you also raised, ngayon po si Chairman George Garcia, nag-imbestiga na. Hindi pa nangalanan, 3 senador at saka isang local government official mula sa Bulacan. Paano po yan? Kung 3 pong senador ay naimbestigahan, what are your thoughts po dito po accepting campaign contributions from verified contractors po? I will cite the case of Senate President Chis Escudero kasi inamin naman po niya na tumanggap po siya ng 30 million po mula po dito sa kaibigan niya si Lubiano. Ano your thoughts po on that? Maliwanag naman yung batas dyan, kaya lang merong gray area dyan eh. Yung batas sa Omnibus Election Code, kaya nga si Chairman George Erwin Garcia yung nagpapa-imbestiga rito. No? Opo. At ang narinig ko rin, mukhang magpapalabas siya ng after verification, magpapalabas siya ng mga show cause order. Kasi nasa record naman nila yung SOSE, yung Statement of Campaign Contribution. And expenditures. At nasa record naman nila yan. Opo, oo. Senator Ping, I'm trying to factor in dun sa datos na from 2011 to 2025, 1.9 trillion pesos ang pondo. Tapos, pero the last 3 years, 53% accounted for, na 1.001 trillion from 2023. I'm trying to factor in yung pandemic. Kung saan, remember, nung nagkaroon ng government shutdown, talagang tigil lahat yung, kasama naman yung mga infra projects po ng gobyerno. I'm trying to factor in na parang, nung nag-declare na tapos na yung lockdown, nagkaroon bang, nasabik ba na habulin natin yung mga flood control projects, infra projects na yan, at 2025 being an election year also. I'm trying to factor in yung kung bakit 53% ng 1.9 trillion in the last 3 years? Hindi ko masagot sa ngayon yan kasi unang-una, wala ako sa Senado ng mga taon na yan. Pangalawa,
kasama sa pag-aaral namin yung binabalikan namin kasi yung GAA ng 2024, 2025, 2024, 2023. So hindi pa kami tapos sa aming pag-research uli doon sa mga GAA na nakalipas. So Senator Ping, ito po no, itong mga expose po dito sa mga ghost projects at substandard. Ang tanong ko lang po, meron ko bang mananagot? And moving forward, is this just going to be in aid of legislation or do we see kasi parang economic sabotage nga ito, sabi nga ng Pangulo, galit na po siya. Paano po kaya natin po ito mareremedyohan na talagang hindi na po talaga tayo mauulit sa ganitong pamamaraan ng mga proyekto? Well, I just hope na talaga may mangyari at saka talaga merong maparusahan, merong makasuhan at merong makulong. Tulad doon sa, di ba, 2013, 2014, kainitan ng Napoles case. Janet Lee. Lahat parang nag-hold back. Parang lahat naging conscious. After a while, nagkaroon din na pati ang Korte Suprema, nagkaroon na ng ruling declaring PDAP or pork barrel ang constitutional, di ba? Opo. Pero after a while, napaikutan naman yung Supreme Court ruling. Yeah. Lalo lumaki pa kasi nung araw na legal yung pork barrel, 200 million ng senador, 70 million ng congressman. Pero ngayon, billion na yung pag-uusapan. Hindi na makontento sa daang milyon, billion. At hindi na rin makontento sa billion. Tens of billions ng usapan. Grabe. Na ano natin yung mga previous aside lang to ha, parang medyo connected yung pork barrel, tapos yung NTE-ZTE na pag-usapan namin kahapon si June Losada na whistleblower, tapos siya yung nakulong because he was released recently. Naisip ko lang wala tayong whistleblower law pa. Senator meron Lacson akong to bill protect dyan to protect whistleblowers. Aside ko lang yun. Aside ko lang. Ito naman katanungan ko. Nagugulat ngayon dito sa mga kabi-kabilang statements na mga mayor. Among them, Kalumpit, Baliwag, si Governor Dolor also was saying na ngayon, yung nagugulat sila because wala daw coordination with the local government, na they were not consulted, they did not see a single document, walang sinamit sa kanila na ngayon na nagkakabukuhan na merong substandard at saka worse ghost projects ay parang almost like hugas kamay, di ba? Na talagang kasi national agency yung nagpapatupad. They were even denied, no? Si Governor Dolor was denied access, hindi ba? And now, nung panahon ni Secretary Ronald Singson, he was saying na isa dun sa mga pinapatupad niya is to engage the community, no? Andyan yung sabi natin, yung simbahan, mga NGO, media, para bantayan yung ongoing project. Is that something na na yung parang nawala through the years, Senator? Kung bakit ngayon parang nagkakagulatan na lamang na after ilang parang walang kamuwang-muwang na merong binabaha yung lugar mo, local government official ka, di ba hindi ba dapat responsibilidad din nila na bantayan din at tignan at silipin, Senator? Ako ang advice ko lang, samantala, let's take a full advantage of the President's website, yung sumbong sa Pangulo. Kasi open sa public yun direct line sa Pangulo Kaya nga siya napasugod palagay ko doon sa Bulacan. Dahil merong nag-report doon sa website na merong dapat proyekto doon sa pinuntahan niya pero wala. Opo. Kaya siya siguro napapunta doon dahil doon sa website niya may nag-report. So I think the public, even the media, should be encouraged to take full advantage of the sumbong sa Pangulo.ph website. Doon kami nag-rely doon napadali nga yung trabaho namin kasi doon kompleto ma-identify mo kung saan yung proyekto. At sana ma-expand pa yung website, huwag na lang sa flood control. Lahat ng mga proyekto. Infrastructure at lahat. Maisama doon. At saka panahon ni Secretary Babe Singson, nandun siya sa plenaryo pagka-budget deliberation. Pag may tinanong kami sa kanya, isang particular na proyekto, andun lang sa iPad niya lahat Bitbit yung iPad niya Sasabihin sa'yo kung ano yung status So, Senator Ping, mabanggit ko lang ha, kasi yung staff ni Senator Ping naka-drone shot. Tama, in this day and age, parang ang daling mag-monitor, magpalipad ka lang ng drone. Oo. Senator Ping, Actually, pinagbawalan din sila na pumasok doon sa the same.
Oh, pero, sa Mindoro. siyempre, resourcefulness yun eh. May bit-bit silang drone. Dati na namin ginagamit yung drone na yan eh. Oo. Talagang pinrocure ko yan para sa auto-packet yan ha. Tapos pinagamit ko na sa kanila. Sabi ko sa kanila, ito yung pagka pupunta kayo at hindi kayo maka-access, ma-access ng drone yan. Yeah, correct. So, kaya yung pinupunta ay hindi mapasok ni Governor Dolor. Napasok na namin yun. First week ko pa, August pa lang eh. Oo. Senator Ping, kasama rin ho ba, kasi nga ito, no, nagkakaroon na bantayan na, di ba? Parang expose na. Pero ako, ang gusto kong malaman, yung the responsibility, sabi ko nga yung back job, iba yung managot ka sa kasalanan mo at iba yung dapat yung itama mo yung nasa kontrata. Isa ba yan sa natitirig na ninyo na dapat kunyari, ikaw yung kontratista, binigyan ka ng 1 billion na kontrata pero yung substandard, hindi ba dapat rin sila panagutin aside makulong at para sa penalty, dapat balikan nila yung proyekto at tapusin nila and make it standard to make it at least yung worthy of the project. May provision naman sa warranty. Pero Pero gano'ng katagal yun? Correct. Ngayon nga, di ba, maraming nagre-remedyo ngayon, mga kontratista. On their own. Yung iba, mag-aabono na sila kasi sila ang puputukan. Yes. Yung iba nga, ghost project, hiniraman lisensya nila. Nag-implementa, district engineer. Oo. Pagkatapos ngayon, sila nakapirma, sila puputukan. Correct. So, yung iba ngayon, sila ngayon ang nagre-remedyo. Siguro, ewan ko, anong pag-uusap nila sa district engineer? Mag-share kayo rito kasi kayo naman nag-substandard yan. Kasi umabot na doon sa punto na hihiramin ng lisensya, wala nang kinalaman yung kontratista, pero siya yung nakataya at siya yung papipirmahin. Minsan nga, meron pang ang pangyayari na dinala yung kontratista sa lugar na hindi naman pala yun, pinakita siya ng completed yung kanyang proyekto. Pero hindi naman pala yun ng kanyang mismong proyekto. At yung proyekto niya naka-assign sa kanya, yun yung ghost. So naloko pa siya. So, Senator Ping, ito pong isa sa kinakagulat namin, pag blacklisted ka, it could be for a year lamang or at most 2, no? Sabi, nung blacklisted ka ng implementing agency dito, DPWH. Bakit po ganon, Senator Ping? Hindi ba dapat pag kunwari blacklisted ka, talagang forever ka na blacklisted because hindi ka up to standard eh. You have done something wrong to be blacklisted. Kanina binabanggit ni Pia Cayetano, Senator Pia, delisted. Pag delisted ka among the list of the contractors who can win awarded a contract for government. Regulasyon nila yun eh. Siyempre yung pag-delisted, parang temporarily, parang suspended ka lang eh. Pinibibigyan lang pagkakataon na mag-reform para mag-comply sa mga requirements. Pero kung masyadong discretionary kasi So kayo sang-ayon lang kayo doon, Senator, na pag blacklisted, pwedeng mabigyan ulit ng parang suspension lang effectively. Depende kasi siguro CDBs na. Kung paulit-ulit yung pagiging blacklisted, dapat makita naman nila na ba't po bibigyan pa ulit ng kontrata, paulit-ulit na itong violation nito. Anyway, that's for them to determine eh. So, Senator Ping, ito po, yung isang araw nga kayo, nagbigay nga kayo ng bombastic nga, is this part 1? Are you going to be announcing anything soon again? Meron na ho pa, kumbaga, serye na ho ba ito, Senator Ping, na yung mga nadidiscovery nyo pong mga anomalya po ay unti-unti nyo pong isasabihin po sa publiko? Nilabas naman namin sa privilege speech. Sabi ko nga case studies, Yeah. Kasi dapat nga, noon pa ito, dahil meron kami nakuha sa isang lugar. Sabi ko, tiyak na ang sasabihin lang dyan, isolated case. So mag-random sampling tayo sa ibang lugar para hindi pwede sabing isolated case lang yung ating nilabas. So kaya nga case studies, meron kaming Bulacan, may Pampanga, merong La Union, merong Oriental Mindoro. So, habang pinaprepare na yung privilege speech, meron pa rin silang mga ibang naikutan. Galing na sila sa Kapikulan, may sa Western Visayas, kung saan-saan. Pero sabi ko, gagamitin na lang natin yan for future inquiries, hindi na privilege speech. Pero kung may mga bagong mga modus operandi na kailangan paalam sa publiko, pwedeng idaan uli sa part 2 ng privilege speech. Pero kung repetitive lang, yun din naman ang mga violations, yun din ang mga anomalies,
pwedeng gamitin nila yan, halimbawa sa Blue Ribbon Committee hearing, o kaya sa ibang, halimbawa, nangailangan yung DOJ ng mga additional na facts, na mga information o pieces of evidence, ipoprovide na lang namin. Okay. Senator, yung hindi ko alam kung totoo or how prevalent the practice is na kung ikaw ay contractor ka, may AAA ka, ang rating mo, AA, effectively parang sinasubcontract mo to less qualified yung nakuha mo, yung award Contractor. mo or yung rating mo. I don't know how true or kung ano ang magagawa natin to I don't know if that practice is accepted or is that something unacceptable? Matagal nang ginagawa yan pero hindi acceptable yan eh. Tumanggap ka ng kontrata bilang quadruple A o triple A, pakatawanan mo. Pero yan, minsan kasabot di kasi yung mga taga DPWH eh. Yun. Kasi di ba hiraman ng lisensya? For a fee. Ang Oo, for a nag-implement fee. na nga, hindi na kontratista eh. Nag-implement na nga yung district engineer na eh. Oo. My last question, Senator Ping, before we let you go. Ano po yung, what is your stand pagdating po sa conflict of interest? Yung Maliwanag. Oo. So, Maliwanag naman yan. Okay. Maliwanag po. So, paano po yan? Kasi nga, di ba, sinasabi nga, dapat talaga. Pero, nangyayari eh. Ano po ang pwede natin gawin para to ensure na hindi po maiikutan yung batas? Ano yun eh, propriety yan eh. Oo. Alam mo ng kontratista ka, tapos congressman ka, tapos mag-i-insert ka ng pondo para ikaw rin ang Gagawa. magkokontrata. Oo. Or yun nga, yung sa COA rin po, yung misis po, yung commissioner. Oh, ano yan, sense of propriety. Oo. Alam naman ang lahat ng nasa public service yan eh. Conflict of interest. Oo. Oo, Pero nako. wala na, there's no Meron sense of ba sila propriety nun? na. May Wala na. scruples ba? Wala na. Ay nako, Senator, may part 2 daw ang inyong privilege speech. Ano po yung ating aabangan? Sabi ko nga, pagka may mga bagong modus operandi, Doon lang. may mga bagong natuklasan na kailangan paalam sa publiko, magpa-part 2 kami. Pero kung repetitive lang, gamitin namin, reference na lang namin sa pagka nagkaroon ng mga inquiry in aid of legislation o kaya maski sa magkaroon ng formal investigation, ipoprovide na lang namin kung nakaporma na siya sa evidence. Okay. Last question ko na lang, Senator. Ngayon, alam na yung 2025 national budget, tinagurian nga na most corrupt sa history natin. Ang tanong ko lang, kasi ngayon, ang dami na nagsasabi, budget reform, di ba? Wala nang small committee, tapos open to the public na yung budget deliberations from start to finish. Pati yung mga dyan sa bicameral conference committee meetings po, isa sa publiko din o may participation ng publiko. Ang tanong ko nga, kasi ito forward-looking na. No? From here on, hindi na. Maganda na. Mukhang maganda na yung itatakbo. Mukhang nagbunga naman yung kadadakdak po natin. I remember in our last meeting, interview, Senator. Pero, yung naganap po nung 19th Congress, na malinaw na nga po, being an election year, talaga namang ang dami pong ginawa ng mga budget insertions, pinalobo, yung PhilHealth, walang natanggap na subsidy. Yung mga anomalya natin pong tawagin, are the members of the 19th Congress na tawagin nating salarin, are they going to be held accountable o moving forward na lang tayo na hindi na mangyayari yun? Ang problema nga kasi, ang hirap i-trace back kung sino yung nag-amend kasi walang record. Hindi sila Tatanggilan nila yan identified at kasi nga wala yung hinihingi na minutes o yung kopya nung kung yung anong nangyari sa small committee at anong talagang nangyari doon sa bicameral conference committee. Wala tayong minutes. No? Kaya napaka-importante talaga yung transparency pagdating sa budget deliberations. Okay, klaro Kasi po. yan ang wala talaga yun eh. Maski sa amin, ganyan din eh. Bago kami mag-approve on second reading, wala lang eh. Caucus lang yan eh. Mag-submit yan ng mga amendments nyo. Hindi naman matrace sa pabalik kung sino yung nag-amend. Lalo sa House, sila small committee ang tawag nila. Kami wala kaming small committee kasi napakalit namin eh. 24 lang kami eh. Oo.
na from here on, matutukoy na natin kasi nga bukas na sa publiko. Kung masusunod yung gusto namin dalawa ni Congressman Tiangco. Tiangco. Oo. Okay, Senator Ping, Maraming mahaba salamat pa po. itong tatalakayin na natin to at babalik kayo sa amin. Please get well. Maraming salamat po sa Oo. pagkakataon na matanong kayo at makausap kayo ngayong umaga. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Thank you to our Sentinel. Maraming salamat, Senator Ping, at pahinga na po kayo. I'm sure po talagang nakakabigat ng loob at saka Hahamunin ng... ko sana ng sabi kulot pa daw yung boses Bohos. niya. Pakisabi sa atin, Medyo kulot aba okay, mag-duet tayo ng Total Eclipse of the Heart. Oras! 9:40 na po.